Katulad ng Dallas, napakalaki rin ang naging impact sa Los Angeles Lakers ng Luka Doncic-Anthony Davis trade. Akala nga natin this season magko-compete muli ang LeBron-AD duo para sa chip. Gawa ng ang ganda ng simula nila at currently number 5 sa West. Tas biglang yun, unexpected na major changes sa team. At sa move nga nilang ito na future in mind ay mapagpatuloy pa rin kaya nila ang nasimula nilang magandang season ngayon para hindi masayang ang isa sa remaining years ni LeBron. Malaking adjustment ang kinakailangan para sa Lakers. Basically, na-replace mo kasi ang isang defensive monster ni AD for an offensive juggernaut na si Luka. Di madaling process yon. Plus may Max Christie pang nawala na on the rise na perimeter defender at starter din nila. Pero bukod naman kay Doncic, nakakuha pa sila sa trade ng isang versatile big kay Maxi Kleber at veteranong hindi na nagagamit na si Markieff Morris. Offensively, magkakaroon talaga ng additional na firepower ang Lake Show. Siyempre Luka Doncic yan eh. One of the best players sa NBA ngayon. Guaranteed ang 25 to 30 points kada laro kahit sabihin out of shape pa. Pero isa sa mga magiging adjustments ng Lakers ay about sa touches. May similarities kasi sa playstyle sina Luka at LeBron. Parehong incredible na playmaker na kailangan ng bola para maging effective. Kailangan nilang magbigayan ngayon at most likely manggagaling yan kay LeBron. Maganda lang para sa kanya bilang 40 anyos, mababawasan ng matindi ang load niya bilang playmaker at scorer. Sa madaling salita kasi parang may dalawang LBJ na ang Lakers na all around ang laro. Less athletic nga lang ang isa pero sa point na ito, better namang scorer kay Bron. Also, kahit na may pagkapareho ng playstyle, hindi pa rin naman sila magiging redundant niyan dahil malamang point guard ang primary position nito ni Luka while si Bron ay maglalaro sa 3 or 4. Walang problema sa minutes, pwedeng sabay, yung touches lang talaga ang magbabago. Unlike kay Davis na pwedeng mag 2-man game sila ni Bron, itong kay Luka magbibigayan lang talaga sila walang isa ay off ball. Unless mag-run din sila ni Luka ng 2-man game, pwede rin naman sa position ni James. Makikita pa lamang natin kung paano nila mako-complement ang isa't isa. So hindi naman na ito ang first time na may kakamping all-star guard si Bron with Wade and Irving, so I think wala namang magiging issue yan sa kanya na may kahati sa bola lalo sa point na ito ng kanyang career. Pero heto, dako na tayo ngayon defensively. Dito labo-labo na with Luka at most average defender lang ito. Walang nawala naman sa Lakers ay dalawang starter na importante sa kanila defensively. Si AD sa ilalim, well si Max sa perimeter na nakakakuha na rin ng significant minutes sa team this season. Of course, andyan naman sina Vando, Finney-Smith at iba pa para punan ng butas sa perimeter. Pero ang problema, paano naman yung kay Davis? Best defender na to overall, a top 10 din sa Defensive Player of the Year race this season. Malayo rin dyan ang level lang naiwan nilang center na si Jackson Hayes. Kaya iindahin talaga nila ang pagkawala na ito ni Davis. Yung iba pang pwedeng bigs nila hindi pa alam kung kailan makababalik mula injury, sina Wood at Kleber. Kaya kailangang makakuha pa talaga sila ng isa pang quality na big man bago ang deadline. Dahil kung hindi, ay ang laking disadvantage nun pagdating ng playoffs. Lalo kapag may nakatapat silang team na may all-star na big man like Nuggets ni Nikola Jokic. Yan lang naman ang malaking butas nila ngayon. Sana masolusyonan. Ito ang potential starter ng team. Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura at Jackson Hayes. Yung bench nila decent din. Kina Kinect, Finney-Smith, Vanderbilt, Morris, Milton, Radish at Vincent. Si Kleber, bagamat injured pa sa ngayon, pagbalik niyan magbibigay rin niya ng defense at floor spacing para sa Lakers. Kaya kung makakuha pa sila ng malakas na magiging starting center ng team, who knows, ano? Baka hindi naman masayang ang taon na ito ni LeBron at makapalag-palag sa playoffs. Lalo may malakas din silang trio sa opensa with Luka, Bron at Reeves, tatlong capable na magkaroon ng high scoring game. Inaasahan ng more or less 70 points sa kanila per game. Pero yes, maraming nga lang talagang gagawing adjustments at kapaan sa team gawa ng pagpasok ni Luka na biglang number 1 option kaagad sa team. Mafe-feel yan nila Reeves, even si LeBron. Sa lakas na ito, sa kanya talaga iikot ang laro. Wala namang problema dahil kahit sariling pace niya ang susundin, nagagawa niya namang better ang buong team.
Miski si Hayes baka umangat ang laro sa mga lobs at open shots na makukuha niya gawa ng madodraw na attention ni Doncic. Abangan nga lang para sa Lakers kung mananalo pa rin sila at mapapangalagaan ng safe spot sa standings. Hindi pa kasi sigurado kung matatapalan ba ng better na opensa nila with Luka ang lumamaya nilang depensa. Mamaya i-score sila ng 120 tas 125 naman yung kalaban. Pero yon, regardless naman sa kung anong maging resulta ng season ngayon ng Lakers, ang maganda, wala gaanong pressure sa kanila. Unlike sa Mavs na sinabing win now mode sila at currently marami ring galit na fans sa pag-trade ng face ng kanilang team. Itong Lakers more on sa future naghahanda. Kaya kung makapalag pa sila para sa chip ng ganito kaaga with Luka ay even better pa.